ang pinaka-best nating palakpak sa Kanya. Hallelujah! Tayong lahat po ay umawit ng papurit pagsamba. Ngunit gano'n na rin, syempre December po ngayon, tayo po ay umawit ng may kagalakan at buong puso ng mga awiting nagmumula sa ating mga puso papunta sa Panginoon. With everything that you have, sing praise unto the Lord. Let's sing. Your glory reign, shining like today. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, risen with healing in His wings. Mild delays His glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. On the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven,
your heart to rise up in praise. Come on. Praise is rising, eyes are turning to you. Yes, Lord, we turn to you. And hope is stirring, hearts are yearning to you. Yes, Lord, we yearn praise. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. And hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you, 'cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sounds of hearts returning to you. We turn to you, 'cause in your kingdom, broken lives are made new. You make us new. Come on, let's sing that again. Hear the sound. Hear the sounds of hearts returning to you. Yes, Lord, we will turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new, 'cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Yes, Lord, you are welcome in this place. You are welcome in our hearts, for we belong to you. Oh, we want to see your face, Lord. We want to see you face to face, not with our songs, but Lord, with who you are. We want to worship you, oh God. Oh, sing glory to the highest.
Let's clap our hands to the Lord with the voices. Awitin natin sa Panginoon that when we see Him, we want to see His glory. Amen? Because when we see you, Lord, we find strength. Because when we see you, Lord, we find who we are. Come on. Because when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Let's sing that once more. Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are. One more, let's sing. Cause when we see you, we find strength to face the day. We thank you, Lord. And in your presence, all our fears are washed away. Sing that for the last time. Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. You are welcome in this place, Lord. You are welcome in our midst, oh God of heaven, oh God, my Savior. Once again, palapakan naman natin ang ating Diyos, for He deserves all those claps. Amen. The word Hosanna, yan ang pinaka tulong na gusto natin. Yun yung pagkatawag na gusto nating itawag sa Panginoon when we feel lost. Amen. It means, Hosanna in the highest, I am calling to you, O God. And right now, as we enter into the presence of the Lord through worship, iangat po natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso sa ating Diyos. Not just our words, not just our lips, but our hearts be raised up, calling Hosanna in the highest. For you, O Lord, deserve all the praises. For you, O Lord, deserve every song that we sing, all the breath that we breathe, Lord. You own them all, Panginoon, yung aming mga buhay, ang aming mga puso. For your name is beautiful, and your name is wonderful, O Lord. Wala po kaming kayang gawin, Panginoon, kung hindi po dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. And Lord, right now, as we sing to you, Father God, hayaan mo ng mga puso namin ay maging handa. Maging maganda, Panginoon ko, yung kakalabasan, not just our voices, but Lord, the true worship that only belongs to you, Father God, will be offered despite of all
the things na nangyari, nagawa namin, Lord God, yet your mercy, your faithfulness, Lord God, your love covers us. And we just want to worship you, knowing that you are the God who doesn't change. You are the God of yesterday, today, and forever, O Lord. And from the beginning, Lord God, the Alpha and the Omega, Panginoon, your faithfulness stands through all the generations. And I thank you, O Lord, for you are beautiful, for you are wonderful, Lord God. Come on, church, let's lift our voices up. Sing a new song unto the Lord. Sing a new song. Sing with a grateful heart, the thankful, yung puso mong mapagpasalamat, and everything that you have surpassed sa iyong mga buhay, Panginoon ko. We just want to thank you. Yes, Lord. We worship you, God. Oh, steady your hearts. Oh, Sian, you were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Let's sing. You were the word at the beginning. We believe in that, Lord. With God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is.
even death could not hold you, O God. For you alone, you are one. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. And death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, yours is the name above all names. And you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name
break every chain, break every chain, break every. Sing that once more. Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. And there is power in the name of Jesus. Come on, shout. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. And there is power in the name of Jesus. Declare this, church. And there is power in, and that power is able to heal. There is power, that power is able to save, and that power is able to deliver, Lord. To break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every. Thank you, Jesus. To break every chain, 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 break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. And there is power in the mighty name of Jesus. There is power in your name, mighty in your name, Savior. Power in your name, healing in your name, deliverance in your name. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Truly that power is in your name, O Lord. Truly that there's healing in your name, Panginoon. Meron pong kaligtasan sa iyong pangalan, and I just want to thank you, Lord God, for everything, Panginoon, that ginagawa namin sa aming mga buhay, Panginoon. You have the power to change. All, Lord God, the power and honor, Panginoon, ay nasa sayo. The glory that we need in our lives, Father God, they come from you. And I just want to thank you, God. We not just want to exalt your name in singing, not just in these songs, but also in giving, in the word, Father God, as we go through with our service. Lord, hayaan mo that our hearts will be plowable enough, Father God, para mabuksan po yung mga nakatagong mga pintuan na mahirap buksan. For there is power in your name, and we believe that you'll do miracles in our lives. You'll do great things in our lives in this service. In the mighty name of Jesus, we pray all these things. And everybody and every children say amen. For the Lord is the greatest. He is the highest. Amen. Thank you, Lord. Amen? So, praise God. Tuloy po natin yung ating series, no? Yung pamagat ng ating series ay The Gospel. Okay, 4 na linggo po yan. Today is the 2nd week ng ating series po. So, last Sunday, ang pinag-usapan po natin ay, ano po? Sinong mga nakaalala?
What is the gospel? Kasi magandang pag-usapan muli yan, magandang reminder po sa atin dahil nga December. Okay? December, ang marami sa atin ay na-celebrate si Jesus. Pero sino nga ba si Jesus? Di ba? Sa ating mga buhay. So that is the gospel. That is the gospel. It's all about Jesus pa rin po. Amen? It's all about Jesus. The gospel is the good news. Okay? That Jesus died for our sins. Nakikinig po ba tayo, children? Amen. Okay? That Jesus died for our sins, was buried, and rose again so we can be forgiven, restored, and made new. Amen? Amen po? So, napakasimple. Hindi naman po natin siguro yan makakalimutan, ano? Na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan na dapat tayo po ay yung mga bagbayad ng mga utang po na iyon. Okay? And inilibing, pagkalipas ng 3 araw, He rose again. That is the gospel. Kung alam mo yan, mga kapatid, you can go out and evangelize. No? You can go out and evangelize and let the Holy Spirit lead you. Amen? Tagalin na natin yung mga sa mindset natin na wala akong alam. Hindi pa ako marunong. Alam mo, pag alam mo na yung gospel at yung gospel ay namuhay po sa atin, na nagmamanifest po sa atin, magugulat ka na lang yung mga lumalabas sa mga bibig mo minsan, hindi mo alam rin. Di ba? Yun po ay mga galing na sa banal na spirito, mga kapatid. Di ba? Sa totoo lang, marami sa atin takot mag-evangelize. Tama po? No? Kasi nakakakaba. Diba? Wala pa akong kaalam-alam. Siyempre, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Di ba? Pero kung binabasa natin yung Bible at yung gospel or yung good news ay talagang nananahan po sa atin because it's all about Christ. Amen? No, yung mga classmates po ninyo, wag po kayong magkabahan, wag kayong matakot. No? Bahagian nyo ng ebanghelyo ng ating Panginoon na si Jesus ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan, namatay at nabuhay muli. Gaya nga ng sabi po natin kanina, pag may mga tanong, kaya pagpasok mo pa lang sa work, sa school, or saan ka man paroroon, mag-pray ka bago ka lumabas. I-lead mo ako sa taong ito. No? I-lead mo ako sa taong ito na makakarinig ng magandang balita sa araw po na ito, na makareceive ng ebanghelyo na kagaya ng nireceive po natin. Amen? So, yun, very simple mga kapatid. Very simple. Pero today, ngayon, sa araw po na ito, ang ating topic ay why we need the gospel. Why we need the gospel. Bakit po natin kailangan yung ebanghelyo or magandang balita? Amen? No? Meron po tayong meron po akong nilagay na subtitle po diyan na hindi ko po nalagay sa ating banner or promotion, yung design po natin. Why we need the gospel? Because the problem is sin. Yan po yung ating subtitle. The problem is sin. Okay? In Romans chapter 3, verse 23, but before we read that verse, yan po yung ating reference scripture po, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Amen? So let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you po sa umaga pong ito. And as we continue, Lord, hayaan mo na i-lead niyo po kami, O God, ng iyong mga salita, ng lahat ng mga kapahayagan na nagmumula sa iyong banal na spirito, Panginoon. Lord, hayaan mo na ikaw po yung patuloy na maitaas, mayangat, at ikaw yung magbukas, Lord God, mag-encourage sa bawat kapatiran kung narito ngayon to open their hearts and their minds and their ears, Lord God, mula sa iyong mga salita. Faith comes by hearing, Panginoon, and hearing the Word of God, Panginoon. Maraming salamat. Bless everyone and let your Word go forth, O God, in Jesus' name. Amen. Amen po. So, minsan pa, palapakan natin yung ating Panginoon. So, ang ating verse po sa umaga pong ito, isang verse lamang, pero may sa ating pagpapatuloy, sa ating topic, may mga iba't ibang mga verses rin po tayong mga pag-uusapan. Amen? So, sa Romans chapter 3, verse 23, napaka
sikat na verse. Di ba? Napakasikat na verse. Sabi po dito, Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Why we need the gospel? Bakit natin kailangan yung magandang balita, kapatid? Yung message. Dahil diyan, sinabi ng Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang ibig sabihin ng Romans chapter 3 verse 23, mga kapatid, ay sa madaling sabi, lahat ng tao ay nagkasala. Walang exempted. No? Walang exempted. Hindi lang ito yung mga masasamang mga tao na yung mga, may mga kilala ka bang mga sa tingin mo, sa isip mo ngayon, yung sobrang samang tao? Di ba? Meron mga ganon. Pero hindi lang po doon yung mga patungkol sa makakasalanan. No, hindi lang sa mga masasamang tao. Hindi lang kundi sa mga mababait o hindi lang po ito sa mga relihiyoso o palaging nagsisimba. Sabi po doon sa verse na ating binanggit, mga kapatid, for all have sinned. Tignan mo kayong katabi mo. Diba? Biglang, parang, Amen? Ngayon, patungkol sa mga kasalanan yung ating pag-uusapan kasi masyado na kayong masaya sa mga mensahe na ibinibigay natin every Sunday. No, baka nakalimutan natin na, okay lang pala na magkatala. No? Magandang reminder rin po sa atin na lahat, for all have sinned. Ang salitang ito ay nanguhulugan, mga kapatid. Bata, matanda, mayaman, o mahirap, pastor, o church member, ministro, pare, lahat na. Lahat ay nagkasala. Sa isip, sa salita, anong susunod? Ang galing nyo naman pala. Kahit na minsan sa hindi paggawa ng tama. Kaya sa atin, mga kapatid, walang pwedeng magsabi ng okay ako kay God. Nasubukan nyo na ba? Nasabi nyo na ba yan? Okay ako sa iyo, Lord. Ako maraming panahon, maraming taon, mga kapatid, 2 years ago, na-realize ko, no? Akala ko nagsaserve na ako kay Lord. Every Sunday, nagpupunta ako ng mga classes, nag-evangelize ako, dinidisciple, tinitrained. Lahat na pwedeng sabihin mo na nakikita mo sa church, wag lang kids church. Di ba? Wag lang kids church. Pero malay natin, hindi natin alam kung saan tayo ilagay ng Panginoon. Sa mga tao, maraming plano, pero ang plano ng Diyos ang masusunod. Tama po? Pero balik po tayo doon, mga kapatid. Sa haba ng panahon, almost 13, 14 years na akong Kristiyano po ngayon, mga kapatid. Dumating yung time na umiyak ako sa Diyos, inawit ko yung heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Kasi alam mo, sabi sa akin ng Lord, harap-harapan. Akala mo, lapit mo sa akin, pero ang layo mo. Dahil masyado ka ng komportable sa relationship na meron ako. And I found out na yung devotion
nawawala. Ito sa mga Kristiyano po ito. Ang galing tumugtog. Hindi po ko yun. Tumutugtog. Nagpe-play. Nag-worship. Pero ang layo pala ng heart kay Lord. Umaawit, ang layo pala ng heart kay Lord. Ano ibig sabihin? Dahil walang devotion. Wag na natin antahin na harap-harapan sabihin sa atin ng Lord na feeling mo, dami mo nang ginagawa, busy ka sa context ng church na pinag-uusapan. Wag natin antayin na sabihin sa akin na lahat yan ay acting lang. Di ba? Wag natin antayin na sabihin sa atin ng Lord, ang layo mo sa akin. No? Kaya mga kapatid, kung ikaw yung taong palaging nagsasabi na, okay ako kay Lord. Ito pa, maintindihan naman ako ni Lord. Nag-gets natin? No? Hindi ako magpunta ng Sunday service, maintindihan naman ako ni Lord. Alam mo dati mga kapatid, gusto na nga namin bumili ng washing machine, ilagay namin sa baba. 3. Para kung sinong gustong maglaban ng Sunday, lagay na lang dyan. Yan. Para dyan na maglaba, pagkatapos, tapos na, uwi na. Diba? Diba? Para wala nang excuse na, maglalaba ako eh. Diba? Pero dadating yung time, bibili talaga tayo ng washing machine. Diba? O mamaya konti, pag nag-prosper tayo, ano na tayo dyan, maglagay na tayo, dyan na tayo magluto. No? Para hindi nyo iniisip yung late na naman si Pastor Nathan matatapos. Diba? Huwag ka mag-alala, meron tayong tagapagluto. Dito na tayo kumain. Gusto mo, ikaw pa mag-request ng ulam. Di ba? Naiintindihan natin? Mga kapatid, okay ako kay Lord. Naiintindihan naman ako ni Lord. Siguro maraming mga kapatiran ngayon na wala ngayon na sasabihin na intindihan naman ako ni Lord. Pero kung talagang emergency naman talaga, no? Maintindihan po talaga natin yon. Amen? Pero kung kaya pa, kapatid, kaya mong maglakad, kaya mong... Nalala ko yung ibang mga kapatiran natin, yung mga kabataan natin yung nandito sa gitna. Hindi ko na sabihin yung mga pangalan nila. Dati mga naglalakad yan from San Agustin, Felix to Parayan para magsimba. Every Sunday yun, mga kapatid. No? Itago natin sa pangalang Delia saka Jimmy. Di ba? Pero ngayon, aga-aga na nila. Amen? Pero dati, kaka-encourage, mga kapatid. No? Lakad. Every Sunday. Di ba? Every Sunday, lalakad, mga kapatid. Dati. Amen? Sa atin, hindi tayo makapunta ng church kung hindi tayo makapaglakad. Hindi tayo makapunta ng church pag wala tayong pamasahe. Hindi, wala kang pamasahe, mga kapatid. Pumunta ka lang dito. Dito si Ryan. Pamasahian ka niya. Amen? Dito pa si John. Yan. Mukhaan nyo. Di ba? Mukhaan nyo yung mga yan. Amen po? Huwag po natin sabihin na okay tayo kay Lord. Kailangan natin maintindihan, mga kapatid, and also ma-recognize sa mga sarili po natin na tayo po ay lahat ay makasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nagkakasala. Kasi alam mo, kung hindi mo sabihin na, kung sasabihin mo na hindi ka nagkakasala, sinungaling ka. Yung sinungaling, pagiging liar, no, kasalanan na yun. Diba? Hindi ako nagkakasala. Kita ko ka nagagabi na shot. Diba? Kita ko kagabi, nagsigarilyo.
Naintindihan natin? Kaya hindi po natin pwede sabihin na tayo po ay hindi po nagkakasala. Kasi kasinungalingan po yun. Sino po sa inyo hindi nagkasala? Taas ang kamay. Di ba? May mga gumanyan kumati. Di ba? Wala eh. At least na-recognize natin na tayo po lahat makasalanan na kahit nga yung mga mahaba, matatagal ng mga Kristiyano, tama po. Meron pa rin mga pagsubok, meron pa rin mga tukso. Minsan yung tukso na yun, talagang, yung kantang layuan mo ako, hindi, minsan lapitan mo ako, ganun pa yung mga natin eh. Gusto natin eh. Naintindihan po natin? Kaya at least nare-recognize po natin yon. Kaya dahil nare-recognize natin, kailangan talaga natin pa rin yung gospel hanggang ngayon. Lagi natin naririnig. Pero tayo mismo, kailangan pa rin po pala natin. Amen? Amen? I'm not here. Hindi po ako nandito to condemn everyone. But in reality, the reality is that we all sin. Lahat po tayo nagkasala. So that's why we need the gospel. We need the gospel. We need the gospel. That's the good news. That's Jesus. We need Jesus. Every day, we need Jesus. Kung hindi mo pa kilala si Jesus, today is the day that the Lord has made. Today is the day na tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior and confess that He is Lord. Because He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Amen? Marami sa atin, mga kapatid, mga tao, ang nag-iisip na ang problema ng mundo ay kahirapan. Narinig niyo ito last week? Last week lang. Sabi ko last week lang. No? Ang problema ng mundo, maraming mga tao iniisip, ang problema ng mundo ay kahirapan. Ang problema ng mundo ay gobyerno. Di ba? Palagi, may ganun kang kasama sa bahay, palagi nanonood ng news. No? Pinoproblema lahat ng mga nanonood, napapanood doon sa news. Di ba? Problema yung mga gobyerno na yan. Di ba? Pati edukasyon. Ang hirap-hirap na nga ng Pilipinas, ginawa pang K-12. Di ba? Praise God, hindi kami nakaabot doon. Amen. Dami nag-amen, no? No, kawawa naman yung mga K-12 ngayon, hanggang ngayon. Ang haba-haba ng pag-aaral. Problema, mga tao, problema yung kahirapan, problema yung gobyerno, problema yung edukasyon, o problema yung sitwasyon sa buhay. But the Bible, ito mga kapatid, pakinggan nyo mga maigi, but the Bible tells us something deeper. Ang ugat ng lahat ng problema ay kasalanan. Hindi naman tayo magkakasala kung minsan hindi mali yung mga desisyon natin sa buhay. Minsan tayo rin yung may kagagawan. Kaya palagi tayong nakukundim, palagi tayong nakukonvict dahil sa mga malising desisyon natin. Amen po? Kaya sa totoo lang mga kapatid, in reality, no? Hindi yun yung mga problema, hindi yung kahirapan, hindi gobyerno, hindi edukasyon, hindi yung mga sitwasyon natin sa buhay, yung problema po yung kasalanan. Kasi ando doon pa rin, nakaugat pa rin po hanggang ngayon sa atin. Di ba sabi nyo kanina, sino yung mga makasalanan? Walang nagtaas. Di ba? Sino mga makasalanan siguro? Taas ang kamay lahat yan. Amen? Kasi yun totoo eh. No, kasi ang talagang ugat ng lahat, at lahat ng problema ay yung kasalanan, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng gospel. Para hindi lang gumanda yung buhay mo. Para hindi lang gumanda yung mga buhay po natin, kundi para maligtas yung mga kaluluwa natin, our soul. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Yung kaluluwa po natin. No? Pagkatapos ito, hindi na natin siguro minsan naririnig ito sa simbahan. Paano pag nawala ako sa mundong ito?
Ngayon o mamaya, yung kaluluwa ko saan kaya pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Tung! Natanong nyo na rin ba yan sa mga sarili po ninyo, mga kapatid? Pag nawala, halimbawa nawala kaya ako sa mundong ito ngayon, saan kaya ako pupunta? Saan kaya pupunta yung kaluluwa ko? Kay Lord ba o kay Satanas? Alam mo, nawala ka na nga, marami ka pang iniwang problema. Marami kang iniwan na problema at hindi ka nag-repent, hindi ka naniwala, hindi ka talaga sumunod kay Kristo, kasama mo ba si Satanas? Hindi si Satanas. Naintindihan natin? Pero gusto natin mga Kristiyano, mga kapatid, kaya tinatawag tayo mga Kristiyano, mga follower tayo ni Jesus. Gusto natin makasama si Jesus pagdating ng araw. Or anytime, any day. Tomorrow is not promised sa atin. No? Si Pastor Nathan ba yung nagpipreach ngayon? Si Brother Nathan ba yung nagpipreach ngayon? And then, magandang reminder po sa atin, mga kapatid. Kaya natin sineselebrate yung Christmas because of Jesus Christ. That's the gospel of Jesus. Pero kailangan natin maintindihan, the root of everything, ng lahat ng mga problema po natin ay kasalanan. Naintindihan po natin? First point po natin, para hindi po tayo magtagal. Introduction pa lang, 22 minutes na. Amen? Sin separates us from God. Sin separates us from God. Ang kasalanan, mga kapatid, ay hindi lang simpleng pagkakamali. No? Ito ay rebellion against God o paghihimagsik laban sa Diyos. No? Naintindihan po natin sa Isaiah chapter 59 verse 2, sabi po sa verse na yan, your iniquities have separated you from your God. Your iniquities have separated you from your God. That's in Isaiah chapter 59 verse 2. Iniquities, ibig sabihin yan yung mga kasamaan. No? Kasamaan. Sabi mo sa katabi mo, kasamaan. But your iniquities have separated between you and your sin have hid or his face from you that he will not hear. Kaya nga doon sa kwento ni Samuel, mga kapatid, mahabang panahon na hindi nangusap yung Diyos because of wickedness, because of sin. Pero nung may isang talagang nag-rise up, nakita niya ito yung magiging isa sa magiging paraan o isang way o ito yung magiging prophet talaga na makikinig sa akin. Nangusap ulit yung Diyos kay Brother Samuel. Amen? Alam mo kapatid, kaya hindi nangungusap yung Diyos, wala tayong marinig galing sa Kanya because of sin. Naririnig ba natin lahat yung Diyos? Paano ko maririnig yung Diyos? Lahat po ba tayo narito ngayon ay merong kapahayagan o revelation mula sa Diyos? Pero kung wala, tanungin natin yung mga sarili natin. Sabi ng Bible, examine your heart. Siyasatin natin yung mga puso po natin. Akala siguro natin minsan wala tayong mga pinagagawa na kung ano-ano, pero deep inside si Lord nakikita niya merong mga something sa puso natin na nagiging hindrance para makilala at lumapit tayo sa Diyos. Na hindi natin minsan nauunawaan na akala ko okay ako pero meron pala akong unforgiveness. Amen? Akala ko okay ako.
Pero galit na galit pala ako sa taong yun. Hindi mo kasi, ngayon hindi mo nakikita, pero pag nakita mo, paano kaya? Ngayon okay ako. Pero pag naalala mo na ang iba sa atin, mga kapatid, I'm sorry. May mga iba iniwan ng mga magulang. Minsan nakala natin okay tayo, pero serve tayo ng serve, worship tayo ng worship, basa tayo ng basa. Pero bakit minsan wala tayo naririnig mula sa Diyos? Siguro may something sa mga puso po natin na yun yung mga nagiging dahilan para hindi natin marinig yung boses ng Diyos. Sabi ng Bible, mga kapatid, ito, patotoo po ito, my sheep knows or hear my voice. Amen? Ay, mga tupa ng Diyos. Mga tupang babait eh. Diba? Naririnig nila yung boses ng kanilang shepherd. And they know that voice. My question is, do you know His voice? Pamilyar ka ba sa boses niya? Amen? Tandaan natin, the Lord God is holy. Hindi niya pwedeng ipagwalang bahala ang kasalanan. Ang kasalanan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit malayo ang loob natin sa Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit nawawala yung joy po natin. Tama? Walang peace. Na kahit na minsan may pera ka, di ba? O tagumpay ka sa buhay, successful ka. Kahit nga minsan nagsisimba ka, pero kung walang gospel, separated pa rin tayo sa Diyos. Kung walang gospel, separated pa rin tayo sa Diyos. Kaya nga ginigising tayo ng Lord eh. Di ba? Kaya sabi niya, magpunta ka sa Tihila Church. Today. And also next week. Kung walang gospel, separated pa rin tayo sa Kanya. Amen? Amen po? Hallelujah. Lahat ay makasalanan. Walang exempted. Walang okay lang ako. For all have sins and fall short of the glory of God. Yan. Amen? Hallelujah. Jeremiah chapter 17 verse 9, mga kapatid. Dito sa Jeremiah chapter 17 verse 9, mga kapatid, hindi tayo nagkakasala dahil masama ang paligid. Nagkakasala tayo dahil makasalanan ang puso. In Jeremiah chapter 17 verse 9, sabi po dito, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, mga kapatid. Ayan, puso natin. Kaya hindi sapat, mga kapatid, ang good works lamang. Hindi sapat ang good works lamang. Hindi sapat yung religion. Alam mo ibig sabihin ng religion, tradition, paulit-ulit. Punta ako ng Sunday service. For example, mamartag ka niya. Mapanak niya Sunday service. Punta ako ng Sunday church. No? Pero magaganyan doon. Kala mo nagdadasal, iniisip, ano kayang pulutan mamaya? Kala mo nagdadasal, nagluluhod-luhod pa, Lord, I give you my heart. Ano kayang ulam mamaya? Yung pala yung iniisip.
Hindi sapat, mga kapatid, na maging mabait lang po tayo. In Ephesians chapter 2, verse 8, mga kapatid, in 9, for by the grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ang kaligtasan, mga kapatid, ang salvation ay regalo ng Diyos. Ang salvation ay regalo ng Diyos. Hindi resulta ng effort ng tao. Naalala nyo yung pinag-usapan natin last week, no? He loves us first. Minahal niya tayo una. No? Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Yung isang kilala natin nagmalaki sa Diyos. Nahulog. Sino yun? Si Lucifer mula sa langit. Nagmalaki sa Diyos. Amen po? Nakaya na yung gas, yung yung salvation na, hindi natin yan pwedeng Yan, mga... Hindi, wala. Mga effort, wala talaga, mga kapatid. By grace you have been saved. Ang grace ay biyaya. Hindi natin ito deserve. Ibig sabihin, mga kapatid, ulit-ulit natin i-emphasize, makasalanan tayo. Pero ito, mga kapatid, ang mabuti at napakaganda, pinili tayong iligtas ng Diyos. Pinili tayo niligtas ng Diyos. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, pinili kang iligtas ng Diyos. Ang kaligtasan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang kaligtasan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi sa kabutihan natin. Kasi yung kabutihan natin, short term lang. Kinabukasan, high blood ka man nun. Di ba? Gets natin? Kung tayo-tayo lang, wala mamaya kundi, pwede natin sabihin, 1 week tayo mabuti. Pero after 1 week, 1 month na tayong demonyo. Oo, para hindi kayo masaktan, masama. Naintindihan natin? Kaya ang kaligtasan, ang kabutihan ay galing sa Diyos eh. Kasi siya pa rin yung great example. Amen po? Naliligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sinong may faith kay Jesus? Hindi sapat, mga kapatid. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo ito, ang pagiging mabait o relihiyoso, kailangan ng pagtitiwala at pagsuko natin kay Kristo. Di ba? Not from yourselves, not by works, sabi doon. Hindi galing sa mga sarili natin. Hindi dahil sa good works. Kahit gaano karami ang church attendance mo. O good deeds. Mabubuting mga gawa. Or kahit gaano karaming ministry kang pinagagawa. Hindi yun ang basihan ng kaligtasan. Ang basihan ay kung paano mo devote yung sarili mo sa Diyos. Hallelujah! Paano mo i-devote? Sayang, nasa prayer meeting sana kayo kagabi. Napakinggan natin yung patungkol sa devotion. Diba? Yung pagiging tapat. Yung deeper love kay Jesus. Amen? Yan yung basihan, mga kapatid. Na kahit na ikaw yung pinakamagaling na tumugtog kumanta, pinakamagaling na may boses dito sa Tehila Church, Philippines, San Fernando, La Union, Pagdalagan, Norte, Markston Building. 3rd floor, 2nd floor, Kids Church. 1st floor, mini-minister natin, mamaya nandito na yan sila. Hindi yun yung basihan, mga kapatid eh. Yung basihan, mga kapatid, kung paano natin i-devote
yung mga sarili natin sa Kanya. Amen? Yung mga iba na devoted sila sa yung maitim na kwan, Nazareno, or mabad-bad kan, diya ulo da jayan nga talaga. Hawakan ko, mabad-bad kan diya ulo, gagaling ako dyan. Pag uwi, sakit pa rin ang ulo. Hindi. Sino yung mga nakasubok na nun? Yung mga taga Manila. Yung mga naninuno, di ba? Mga iba na, tinag pa yung DJ Kwan. Di ba? Hindi din natin. Mga devoted. Pero dati rin akong kataholik. Yung auntie ko dati, hila-hila ako niyan every Sunday, punta ng church. Yung pantalon ko hanggang dito. Nalala ko tuloy, auntie ko, na-miss ko tuloy. yung gupit ko, parang ganyan, parang every Sunday yan, na kahit ayaw mo talaga, may kurot ka. Every Sunday yan, punta ng church, makikinig, uuwi, makikinig ako ganyan, yung auntie ko, titignan ko, tulog naman. Siyempre ako tulog na rin. Kita ko, every Sunday ganyan, pero mamaya parang yung nakikita ko ngayon. Yung mother ko nandito. Amen? Yung pagiging devoto. Yung pagiging devoted, mga kapatid. Sabi sa Colossians chapter 4, verse 2, devote yourself to prayer. With an alert mind and a thankful heart. 4, verse 2, Colossians. Panalangin, babalik pa rin sa panalangin, di ba po? No? Na kahit gaano ka kagaling, pinapanood ka dyan, man, every Sunday, ang galing-galing mo mag-preach, ang dami mo mga pinagsasabing, gagandang mga terminology, ang bibigat talagang, yung mga minsan hindi natin marinig, hindi natin maunawaan, pero ang galing mag-explain. Hindi yun yung basihan, mga kapatid. Iba-iba man tayo. May rebuke yan mamaya. Naintindihan natin? Ikaw man yung pinakamahusay, ikaw yung talagang pinakamagaling mag-preach mo mga conferences, ikaw yung pinakamagaling magbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi yun basihan. Kasi pwedeng matalino ka lang, pero wala kang devotion kay Lord. Amen? Ikaw yung pinakamataas tumalon every Sunday. Pag-worship. Minsan ikaw pa yung pinakamalakas na instrumento. Hindi yun yung basihan ng pagiging devoted. Ang pagiging basihan ng pagiging devoted, mga kapatid, ay panalangin pa rin. Doon tayo nakokondem, minsan doon tayo nasasaktan, doon tayo nakukonvict kasi nga sa totoo lang wala tayo prayer life. Tayo hindi lang kayo, kasali ko doon. Amen? Naintindihan natin? Colossians chapter 4 verse 2, devote yourself to prayer. Kaya mga kapatid, to prayer, magpunta ka ng prayer meeting. 6 p.m. Sacrifice, effort, active. Ano yun? Spectator. Diba? Maganda nga, mas marami pa yung nasa prayer meeting kaysa Sunday service eh. Taas ang kamay, sino pupunta ng prayer meeting next year? Next year na kasi yung mga prayer meeting natin eh. Next year na yun. Diba? Alright na, after. Naintindihan natin? Taas ang kamay! Taas ang kamay! O kung hindi ka man taga dito, mga kapatid, maghanap ka ng born again Christian church kasi doon tinuturo yung salita ng Diyos.
Amen? So that no one can boast. Walang pwedeng magyabang sa harap ng Diyos. Kung gawa lang yung basihan, mga kapatid, kung gawa lang, may karapatan tayong magyabang. Pero hindi. Alam mo kapatid, dahil ito sa regalo pa rin ng ating Panginoon at ang papuri ay sa Diyos lamang. Amen? Palapakan nga natin yung Diyos. Hallelujah. Ang kasalanan, sin brings death, mga kapatid. Sin brings death. Ang kasalanan ay may kabayaran. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Saan yun? Romans chapter 6 verse 23. Kung hindi mo alam. For the wages of sin is death. Ang word na death, mga kapatid, dito ay spiritual death yan. Hiwalay sa Diyos, separated from God. No? Ibig sabihin, eternal death. Judgment. No? Kung wala tayo kay Kristo. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Amen? So, isipin natin, lahat ng mga pinaggagawa natin ngayon, wala man nakakakita. Ikaw lang. Pero tandaan mo, andyan yung Holy Spirit. Nandiyan yung Diyos, nakakakita sa iyo. Kaya meron tayong word na integrity na kahit na wala nakakita, inaayos mo pa rin yung pamumuhay mo. And alam mo kung ano yung kondisyon ng heart, ng buhay na meron ka ngayon, mga kapatid. Tayo ngayon, lahat may consequences. Merong kabayaran lahat, mga kapatid. Hindi man ngayon, maybe bukas, susunod na araw, next week, next year. Pero lagi natin tandaan, may resulta lahat ng ating pinagagagawa sa buhay. Masama man yan o hindi. And syempre, sabi sa verse, for the wages of sin, ang kasalanan ay may kabayaran. Ano yun? Death. Penalty. May penalty, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, may heaven at hell. Ano yung penalty? Hell, mga kapatid. Yun po, pag hindi po tayo nag-repent, hindi po natin binago yung takbo ng ating mga isip. Hindi biro ang kasalanan, mga kapatid. Hindi ito parang okay lang. Hindi, wala naman nakakakita. Kung walang gospel, ito, tandaan nyo to, kung walang gospel na tayo'y na-receive, may kapalit lahat ng kasalanan, kamatayan. And we thank God for Him. Merong naging solusyon para sa kasalanan. That is Jesus Christ. Amen? That is the gospel of Jesus Christ. Because sa pang-apat na puntos po natin, mga kapatid, wag po kayo mag-alala, patapos na po tayo, bigyan niyo po ako ng 25 minutes. We cannot save ourselves. Maraming mga tao umaasa sa kanilang mga sarili. Matalino ako. Oh, basta mabait ako, mga kapatid. Nagsisimba naman ako every Sunday, minsan late nga lang. Hindi naman ako kriminal. Di ba? Pero sabi ng Bible, mga kapatid, tandaan po natin, all our righteous acts are likely filthy rags. Isaiah chapter 64 verse 6. All our righteous acts are like filthy rags, mga kapatid. Kahit gaano tayo kabuti, hindi natin kayang burahin ang kasalanan. Hindi mo kayang burahin ang kasalanan kahit ikaw yung pinakamabait. Hindi ka kayang iligtas ng mga good works lamang. Kung basayan lang natin, pagiging mabait, mga kapatid, din natin kailangan si Jesus.
Pero hindi eh. Kailangan natin si Jesus eh. Amen? Because we cannot save ourselves. Si Jesus lang ang makakapag-save po sa atin. Amen? So panglima, the gospel is God's solution. Dito pumapasok na ulit. Yan, paalala ko lang, the good news. Sabihin mo sa katabi mo, good news. Yan, na-tackle natin last week, but Romans chapter 5 verse 8, in-emphasize rin ito, in-explain rin po sa atin, but God demonstrates His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Tandaan mo, nung bago mo pa tinanggap si Jesus, minahal ka na niya. Amen? Napakaganda, napakasarap na encouragement mga kapatid. Dati pa pala, hindi pa ako naipanganak dito sa mundong ito. Kilala niya na ako. Hindi pa ako napanganak, minahal niya na ako. Hanggang ngayon, minamahal, iniibig ka ng Diyos. He demonstrated His love for us. Amen? While we were still, ano sabi? Sinners pa rin. Alam naman, while we were righteous. No one is righteous, only one. Only Jesus is righteous. Kaya nga, He died for us eh. Si Kristo. Amen? Hindi tayo umakyat eh. Bumaba yung Diyos sa atin. Gano'n kaya kalayo yun? Nag-sacrifice para sa ating lahat. Bumaba dito para iligtas tayong lahat. Yung mga iba sa atin, wala lang. Mula sa langit, pumunta dito mga kapatid. Kinuha ang ating mga kasalanan. Tinanggap ang parusa. Tinanggap ka kahit na inaantok ka ngayon. Namatay sa krus para sa atin, hindi dahil mabuti tayo mga kapatid, kundi dahil mabuti ang Diyos. Siguro magandang, magandang part yun na palakpakan natin yung Diyos, Dahil mabuti ang Diyos. Number 6, the cross satisfies justice and shows love. Sa krus, mga kapatid, natupad ang justice ng Diyos. Naipakita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. In Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. Wow! In Him, kay Jesus, we have redemption through His blood. Ano yon? The forgiveness of sins. Amen? Ang gospel, hindi ito, mga kapatid, try harder. No? Kundi trust Jesus. Hindi self-help, kundi divine rescue. Ibinigay niya sa atin. Palunod ka na. Nandiyan na yung boat na magligtas sa'yo. That is Jesus. Sino yung mga palubog na ngayon? Tandaan mo, nandyan si Jesus. Hindi ko kayo iniwan o pinabayaan. Amen po? 7, malapit na. The right response. The right response, mga kapatid. Repent and believe. Sabi mo sa katabi mo, the right response, repent and believe. Sige, lima lang yung nagsabi. The right response, repent and believe. Ang gospel, mga kapatid, ay may hinihingang response po sa atin, may panawagan. Repent and believe the good news. Diba? Sabi sa Mark chapter 1 verse 15, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, yun na nga, hindi pa natin ma-memorize. Diba? Pero mahaba yun kung basahin mo lahat.
Pero ni-emphasize doon, repent and believe the good news. Mark chapter 1, verse 15. No? Repentance, ibig sabihin, mga kapatid, hindi na natin to i-emphasize, hindi na natin to i-explain pa ng mahaba-haba, mga kapatid. Simplify na lang natin. Talikuran ng kasalanan! Believe, magtiwala kay Jesus. Believe in Jesus alone. Hindi sapat, mga kapatid, ang nakikinig lang. Hindi sapat yung pa-attend-attend ka lang. Kailangan merong 100% surrender sa ating Panginoon. I surrender all. Amen? So, in closing, mga kapatid, in closing, and nais ko invite yung bawat isa na tumayo po. Just tumayo lang po tayo, mga kapatid. And I don't know if the pastor wants to come, but this is my closing, mga kapatid. Why do we need the gospel? Because the problem is sin. Ang problema ay kasalanan. And sin separates us from God. And I know most of you experience these things. Sin condemns. Diba, nakakumit tayo ng kasalanan and then akala natin okay tayo pero mamaya kunti nakukondemn na tayo. Parang minsan nakapapanghinaan na tayo ng loob. Minsan nagkakaroon na tayo ng hard heart because of sin. And lastly, sin destroys everything in general. The church, your personal lives, your marriage life, family life. Lahat na yan. Sisirain niya, mga kapatid. Tandaan natin? Nagigets natin? Kaya the response are repent and believe and follow Jesus. Because the gospel, ito yung gospel, magandang balita, the good news, forgives. The gospel restores. Ito para sa lahat ng mga nandito ngayon, the gospel saves. Ang problema ay kasalanan. The problem is sin. And the answer is Jesus. Amen po? He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Hallelujah. And just close your eyes sa umaga pong ito. And let's worship the Lord before we go. Amen? And hallelujah. Just close your eyes right now. And just talk to God. And maybe makinig lang po ngayon kung ano po yung sasabihin sa atin. Hallelujah. Thank you, guys. Praise the Lord. I just want to say three things that from Pastor Nathan's message. A good message. Amen. Praise the Lord. If it's the truth, then it's good. I have three scriptures that really spoke to me, and I think they're good for the church. So the first one is Romans chapter 1:16. We need the gospel because it's the gospel that saves. Amen.
The gospel saved you. Praise the Lord. How many of you are saved by the gospel? But are you grateful? I'm very grateful. You know what? I mess up a lot. How many of you mess up a lot? Get off track. But then you come to service, you come to church, you come to the community of God's people, and we can sing, we can worship, and God has a way through the Holy Spirit to get you back on the right path, to get you back in alignment. Amen. That's why it's good to come to church, because you hear the gospel, and the gospel is powerful. Amen. And so we need the gospel to be saved. The second thing is that Colossians chapter 1, verse 5 and 6. And what it says there is that the gospel brings forth fruit in a believer's life. Sometimes that's where we lose it. That's where we get struggling there. But we have to stay reading our Bibles. We have to stay in prayer. And what begins to happen is the gospel that saved us is the same gospel that begins to produce fruit in our life. That's what it says. It says, "For the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of the truth," amen, "which is come unto you," the word of truth came to us, "in all the world, and it brings forth fruit." Everybody say fruit. Look at your neighbor's fruit. Amen. You should see some fruit. You should look at your life and see fruit. If you really receive the gospel, it produces fruit. Amen. Praise the Lord. Tell your neighbor, do you have fruit? Is it good fruit or is it bad fruit? Oh, Lord, don't answer that one. That's just, don't answer that one. But that's the second thing. So the gospel saves us and the gospel produces fruit in the believer's life. The last one is 1 Corinthians 15. I wrote these in my little notebook here as Pastor Nathan's preaching. And look what it says there. It says that basically after that we're saved, we must continue to hold on to or hold to the gospel. Meaning you have to be faithful to the gospel message even after you're saved. And the reason why is because if you're not, Satan will have an access point into your life. So the gospel saves you, the gospel produces fruit in you, and the gospel keeps you secure so long as you hold on to it. If you don't obey the gospel today or tomorrow when you wake up and you decide that you're just going to do things in the world that you know you shouldn't, what begins to happen is that in your life you open a door of access to the enemy. If I decide to go get some shabu tomorrow, because that was my addiction before, the gospel is powerful, but if I open the door to the devil, he's going to come in and he's going to get me. Amen. And that's the problem we have with believers, is sometimes they believe, they have the gospel, but they don't hold on to it in everyday life, and that they have a door open to their life, and the devil gets them. The devil gets them. Amen. So I want us to just worship the Lord, because one of the ways that you close up the access points, because you're not holding on to the gospel, is to begin to lift your hands and to worship the Lord. God is good. Amen. How many of you know Jesus is good? He doesn't have no ill intentions towards you. Sometimes people will have ill intentions towards us. Sometimes we even think evil of other people. God, when we come to Him, He never thinks evil of us. Only good. Amen. And that's because God is perfect, but we are not perfect. Amen. And two more scriptures I want to share before we sing. John 14:30. This is connected to the last scripture I shared. You want to close up all the access. See, the devil can't take advantage of your life by force. If you're doing what you're supposed to do, the devil can't access your life. The access the devil gets into your life is the access you give him by disobedience. Amen. And look what the Bible says here. It says, verse 30.
hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and has nothing in me. So Jesus was saying, he's getting ready to leave, right? He goes, I'm not going to be talking with you anymore too much longer. He says, for the end, Satan's coming, meaning his time of suffering. He says, the devil will come to tempt me, but guess what? He doesn't find anything in me. There isn't anything in my life that gives him access to disrupt my life. That's the problem we have. We give access to the devil because we want to go and smoke, we want to go drink, we want to gossip, we want to do different things, horror movies, things we know we shouldn't. And so, but Jesus teaching us something here. He says, you got to make sure that you don't give the devil access. You don't give him access. Amen. So when you go back home right now, tell yourself and tell your neighbor, be holy. Don't give the devil access. Praise the Lord. Do you understand? Don't break down the protection that God has given you in the gospel. God gives us the gospel because it secures us, but we can give the devil access. Amen. And let's sing to the Lord. When you tear down the hedge of protection that the gospel brings, you're always going to get bit by a snake. Amen. You're out in the desert and you tear down the protection that you have. There's a lot of predators around. There's a lot of dangers, and you're going to end up getting bit by a snake. There's a scripture about that in the book of Ecclesiastes. It says, the one who tears down the protection or removes the barrier always gets bit by a snake. So you're always going to get bit by a snake if you're in the snake pit. Amen. And you're not secure in who you are in Christ. So why don't we just give thanks to the Lord and sing a song. There's a song that I have, but I know Nathan doesn't know it. It's just a new song that I've been singing. But let's pray and let's sing a verse to the Lord. Heavenly Father, before we go home today, oh God, we want to declare that it's your gospel that saves us, oh God. It's your gospel that produces fruit in us, and it's your gospel that we must hold on to, oh God, to not give the enemy a place in our life. Just as your testimony is that the devil had nothing in you, Lord, we want also our life to be like that the devil has no way of gaining access into my life. So, Father God, right now, before we go home, bless your people, Father God, with the right understanding of how to go out into their lives and to defeat the enemy. Defeat the enemy's attempts to make them sin. Defeat the enemy's attempts, Father, to get them to think in any other way that is not pleasing to you. Help us, oh God. Father, you know we are not yet perfected, but we are pursuing perfection until you come. May the grace of God help us all. May the grace of God help us all, Father, to honor you this season, Father, Christmas and everything, to be a blessing to our families, to be a blessing to the church, Father God, and to be a blessing to the world, for that's why you called us, oh God. So as we offer up a song of sacrifice to you before we go home, Lord, give us grace to sing and to say thank you, oh God, for the gospel. Your gospel is powerful, oh Lord, in our lives. We bless you. We thank you, oh God. In Jesus' name, let's pray. Just sing and bless us out. He became sin, who knew no sin, we might become his righteousness. He humbled himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing, 'cause Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the
rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing, is Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world, Jesus Messiah. Come on. Jesus Yes, Lord, we thank you, God, sa umaga pong ito. And as we go, Lord, hayaan mo na mag-rayma, Panginoon, lahat ng iyong mga salita, mga verses, Lord God, the Word of God, Lord God, the revelation from the Holy Spirit, Lord God, and the gospel of Jesus Christ, Panginoon. Ito po ay mag-manifest, Lord God, sa bawat buhay po ng bawat isa, Panginoon. Lord, the gospel saves. Jesus saves, Lord God. And Lord, we know that you love us, Panginoon. Lord, hayaan mo na maging baunin po namin, Panginoon, yung pag-ibig na yaon, Panginoon, na ibinigay po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga po ito, O God. I-bless niyo po yung bawat isa. Mas patuloy na i-guide, i-strengthen, and Lord, the joy of the Lord, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang manahan, manatili, and peace, Lord God, sa bawat buhay po ng bawat isa sa umaga po ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord. To God all be the glory, Lord God. In Jesus' name.